Mga kapuso, problemado ang isang senior citizen na dumulog sa team ng inyong Kapuso Action Man. Hindi na nga niya nakuha ang payout ng kanyang ayuda, pinapa-reapply pa umano siyang muli kahit lehitimo naman siyang beneficiary. Taong 2024 narehistro para maging beneficiaryo ng Social Welfare Assistance ng Quezon City Office for the Senior Citizens Affairs ang 66 anyos na si Lola Domi. Ito'y para makatanggap ng 500 pisong ayuda kada buwan ang mga indigent senior citizen na walang pensyon at ibang pinagkakakitaan. Ang problema, hindi nakuha ni Lola Domi ang ayuda sa nagdaang 2 payout ngayong taon. Mayroon daw kayong nakatakda o nakaschedule na payout nitong March at July. Nakuha niyo ba to? Nung time na yun, hindi. Pero pinalo up ko siya sa August na dahil sa August ko na nakita. Ano po nangyari nung nag-follow up kayo noong August? Mag-apply daw ako ulit. Sa isip-isip ko, ang hirap naman nun. Kung gagawin ko ulit yun, sabi ko, para bang nakakapagod na ay. Ipinagtataka ni Lola Domi kung bakit pinag-a-apply siyang muli para maging beneficiaryo kahit paligitimong nasa listahan na siya ng OSCA. Siyempre, masakit. Ano po ang pakiusap ninyo ngayon sa OSCA? Huwag naman ninyo akong pa-applyin pa ulit kasi iniisip ko ngayon ang layo na ng OSCA office sa barangay. Tapos yung pera kasi, saan ko naman yun kukunin ng igagasto ko? Ang gusto ko lang sana na yung makatanggap man lang ako para malaking tulong na rin sa akin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Quezon City Social Services Development Department. Ito ay binibigay namin quarterly. Ang payout kasi ng Social Welfare Assistance ay through sa City Treasurer's Office. So, kapag halimbawa, meron na kaming schedule ng payout, so ito ay naka-announce sa OSCA Facebook page, then sa city government din, and at the same time sa mga barangay, at sa mga association din na ito yung date ng payout. Kapag hindi nakarating ang isang senior citizen, nag-i-schedule pa rin kami ng unclaim. Mga 3 to 5 days ang schedule namin for unclaim. So yung mga senior citizen na hindi nakarating even doon sa schedule ng unclaim, so ang Treasurer's Office sinusoli na ang pera. Pero nilinaw ng OSCA na hindi na kailangan magparehistrong muli ni Lola Domi dahil ang reapplication ay para lamang sa mga benepisyaryong 1 taon nang hindi nakakakuha ng payout. No need naman na mag-apply pa si nanay. Si nanay kasi sa case niya is para 3 quarters pa lang. Nagpapasalamat naman si Lola Domi dahil sa Nobyembre na itinakdang ibigay ang hindi pa niya nakukuhang 3,000 pisong ayuda. Nagpaalala ang opisina sa mga benepisyaryo na ugaliing i-check ang kanilang official social media pages para sa mga kalagang anunsyo hinggil sa schedule ng payout. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, hindi maganda ang paggunita sa undas ng isang pamilya sa Pagbilao, Quezon. Ang 3 kaanak kasing nakalibing sa nabayaran niyang himlayan, nagalaw ng dagdagan ng isa pa nang walang permiso. Pina-aksyonan niyan sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2021 pa nailibing sa sementeryong ito sa Pagbilao, Quezon ang ama ni Manolito. Sa parehong lote rin nakalibing ang kanyang lolo't lola. Nasa mahigit 24,000 piso ang binayaran ng pamilya para sa 5 taong kontrata sa lote hanggang Agosto 2026. At may kaukulang renewal fee ang extension kada taon. Pero Enero ngayong taon, laking gulat niyang nagalaw umano ang libingan. Ang gumalaw, abay, mismong pinsan pa niya. Wala man siya sabi sa akin eh. Nandito lilibing din. Wala. Basta't nadatang ko ito, gibanat at nakalibing ay binansiripala. Ba eh, sumama loob ko. Sabi ba, ba't rin gini ba? Ay, mantalang nga 3 taon pala nakalibing. Ay, ako trata ito 5 taon. Ano ba nangyari din eh?
Nitong Marso ay nabigyan ng permiso si Manolito na makita ang kondisyon ng mga naunang nailibing sa lote. At may resibong napinsala ang kabaong ng kanyang ama. May araw pa nga yan. Giniba. Wala man silang pahintulot, wala man lang silang permit para gibahin yan. Nakausap ng iyong Kapuso Action Man ang kaanak ni Manolito na gumalaw sa libingan. Talagang hindi ko alam na nandoon kasi yung binisita namin ng November 1, Ondas. Yung tiningnan namin yun, wala kaming nakitang pangalan na nandoon yung tatay niya. Hindi ko naman alam na mamamatay ang tatay ko ng December 19, 2024. Nagdesisyon ako. Nasabi ko, ay doon ko na lang kaya ilagay. Ang sabi ng simbahan ay say, binigyan nila ako ng pahintulot. Sumangguni rin kami sa isang abogado. That clearly constitute breach of contract. Kasi yung may-ari ng sementeryo ay hindi sumunod sa itinakda ng kontrata nila. Hindi reason na porkit ka mag-anak nila, yung gumamit ng lote na yon ay pwede na nilang i-presume na it's with consent. Kung hindi raw nakita ng pinsan na may nakalibing sa lote. Sa records ng Catholic Cemetery, makikita nila kung sino yung mga taong nakalibing doon. So dapat verify niya muna. Actually, yung pamunuan ng Catholic Cemetery at saka yung kamag-anak nila na ginamit yung pwesto nila sa sementeryo nang walang pahintulot, they are already liable for civil damages. Sa opisyal na pakayag ng pamunuan ng sementeryo, kinumpirma nilang pinayagan nilang mailibing ang kaanak ni Manolito sa parehong libingan. Pero ginawa raw nila ito in good faith o nang walang masamang hangarin. Inakala raw nilang walang magiging problema lalo't magkakamag-anak naman sila. Kaya hindi nila inasahan ang naging reklamo ni Manolito sa nangyari. Nagharap na raw sa barangay ang dalawang panig pero walang naging kasunduan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamunuan sa mga apektadong partido para maresolba ang issue. Ang offer ng simbahan sa akin, yun nga, ito tatanggalin na ito. Pinag-iisipan din ng pamilya ni Manolito kung magsasampa sila ng kaukulang kaso laban sa pinsang gumalaw sa libingan. Igagalang naman daw ng pinsan ni Manolito ang magiging desisyon ng pamilya at ng pamunuan ng sementeryo. Tututukan namin ang sumbong na ito. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.